Tuloy-tuloy na ho tayo sa programa at ngayon naman makakausap natin isang batikan din na political analyst naman ito. Ito naman ay may kaugnayan dito sa yung yung matagal na hinihintay itong political dynasty bill ay finally nagkaroon na ng hearing diyan sa Congress, Senate, no, sa Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Mga kausap natin, suki na dito sa DZMM Teleradio si Professor Julio T. Hangky. Prof. July, Danny Buenafejo, kamusta na? Good morning. Oh, nakamute ka, Prof. July, nakamute. Nakamute ka, Prof. Good morning, Danny, and good morning sa lahat ng nanonood. Okay, thank you. At nakikinig sa palatuntunan ng kabayan. Okay, maraming salamat. Malinaw naman, no? Signal natin. Narinig nyo? Yes. Okay. Malinaw na malinaw. Maraming salamat sa oras at siyempre via Zoom pa, no? Bigyan nyo nga ako ng konting marami kasi ang pwede natin pag-usapan ngayon. Unahin natin tong yung nagkaroon ng hearing na nung Miyerkules dito sa hinihintay ng lahat, yung political dynasty bill. At ito ay sinusulong din ng mismong chairperson ng itong Committee on Electoral Reforms and People's Participation, si Senator Erwin Tulfo, na lahat naman alam talaga yung marami rin siyang kamag-anak diyan na nakaupo ngayon. Bilang congressman, bilang yung dalawa sila magkapatid na senador. So ano ang tingin nyo, may pag-asa ba sa 20th Congress maipasa finally after almost mahigit 3 dekada na? Okay. Sige. So, unang-una, alam naman natin na kaka-commemorate lang natin ng Constitution Day nitong February 2, no? At 39 years na since we have promulgated the 1987 Constitution. At lumalabas na 39 years na rin na nakabinbin yung isa sa pinakamahalagang probisyon ng ating saligang batas, yung Article 2, Section 26, na nagsasabing the state shall provide equal access for public service and ban political dynasty as may defined by law. No? Dahil nga yung mga nagbalangkas ng ating konstitusyon, alam nila na isa sa pinaka malaking problema sa ating eleksyon at sa ating politika at sa ating pamamahala ay ang pamamayagpag ng mga angkan sa politika, o yung tinatawag nating political clans, families, and dynasties. No? Kaya lang, yung hindi nila ma-define kung ano yung political dynasty, kaya sabi nila, ang magdi-define nito ay ang Kongreso. Ang siste, alam naman natin na ang Kongreso, pareho ang House of Representatives at ang Senado ay House of Dynasties, no? So ang kinalabasan, no, 39 years na rin ay wala pa ring batas na lumalabas na nagsasaad at nagde-define itong dynasty. May mga attempts in the past, no? Ang unang-unang attempt ay yung kay Senator Tito Ginggona noong 1987, hindi ito na-aksyonan. Ang pinakamalapit na kamuntik na tayong nagkaroon ng anti-dynasty law ay nung panahon ni President Noynoy Aquino. Kaya lang, umabot to ng plenary at hindi rin ito na naipasa sa Senado na ubusan ng oras. So, ngayon, anong pagkakaiba ngayon, Danny? No? Dahil nga, pumutok itong flood control scandal. Yes. At ang taong bayan ay galit na galit at umaasa ng pagbabago sa ating pamamahala. At ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo may malalang problema sa korupsyon ay dahil sa pamamaraan natin ng pamumulitika kung saan iilan lang ang may kapangyarihan, yung tinatawag na political monopoly. Kaya ngayon, dahil nga sa hingi, no, at demand ng taong bayan, lalo na ng mga civil society, kailangan ng pagbabago. At ang no less than the President himself, na siya rin naman ang naging whistleblower dito sa skandalong to, ang nagsabi i-prioritize ng Kongreso. Kaya ngayon, nakakagulat, no? At medyo
magandang development to, Dani, na may 29 proposed bills on anti-dynasty sa lower Dami house nga at may 6 sa Senado. No? So, ibig sabihin, bukas ang Kongreso, lalong-lalo na, maski yung mga miyembro ng political dynasty na sa tingin nila panahon ng ipasa to. Kaya lang, hindi ganun kadali yun. Dahil alam naman natin na hindi basta-basta bibitawan ng mga may kapangyarihan ang kanilang posisyon. No? Kaya kailangan suriin din ng mamamayan itong iba't ibang mungkahi. At dapat hindi natin palusutin na baka mamaya nagpasa lang ng batas pero wala naman ngipin. No? At hindi naman mababawasan itong mga dynasties na ito. Oo, bali Prof, kasi tama nga yung binanggit nyo, no? May na priority bill na ito na mismong Pangulong Marcos. Sabi nyo, 29 ang bills dyan, nakapending na sa Congress at 6 naman yan sa Senado. Tapos ang mga nagsusulong, mismo mga miyembro pa ng mga dinastiya, no? So ibig sabihin, doon magkakatalo ngayon yung pagre-reconcile. At saka sabi nila may papasa dyan, pero ano ba yung acceptable sa taong bayan? Yung mga level ba ng consanguinity, yung affinity, at saka meron ba dapat isa sa Senado, isa sa Kongreso? Parang ganun, meron bang dapat mayor? Ikaw ba, ano ba yung tingin mo na more or less? Kasi syempre laging, we are all controlled by political families at doon nangyayari yung political patronage, Prof. Yes, oo. Ngayon, may 4 na batayan tayong dapat gamitin para suriin itong mga minumungkahing mga batas, no? Unang-una, no? In terms of relationship, no? Sino ba, no? Sino ba ang kasama diyan? Kasi merong tayong definition nung relationship, yung degrees of kinship or relationship. Yung una is by blood, yung consanguinity, yung isa by affinity, no? Yung mga in-laws, no? Yung sa kasal, no? So, may first, second, third, fourth, no? Yung ang first degree ay magulang at anak, second degree kapatid, third degree tito, tita, mga pamangkin, at fourth degree yung pinsan. Ngayon, kung gusto natin ng talagang malakas na anti-dynasty bill, ang sinusulong ng mga reformers at civil society players katulad nitong bagong buo na multisectoral organization na binubuo ng akademiko, professionals, kabataan at miyembro ng political dynasty, yung Anti-Dynasty Network. Ang isa sa mga lead conveners natin ay si Pasig Mayor Vico Soto. No? Ang posisyon ng Anti-Dynasty Network ay maximum 4th degree hanggang pinsan. Kaya lang kung titignan natin ang mukhang napupusuan ng karamihan na compromise ay yung hanggang 2nd degree, hanggang kapatid, no? At kung titignan natin yung karamihan sa mga minumungkahing batas sa Kamara at sa Senado, mukhang 2nd degree ang acceptable din dito sa mga miyembro ng political dynasty. Yung pangalawang batayan, Dani, ay kailan, no? Kasi may tinatawag tayong Fat and Tin Dynasty, no? Yung Tin Dynasty yan yung traditional na dinastiya na pinamamana sunod-sunod, no? Kaya siya tin, no? Dahil pahaba siya, no? Yung isa, yung fat, ito yung pinaka-problema natin, yung sabay-sabay na umuupo, no? Di ba? Na umuupo, lahat ng posisyon ay talagang pinapakyaw na ng pamilya, nanay, ganon di ba? Yun yun ang nasusuka ang taong bayan Ganon. Yun, oo. At dyan nagsisimula ang breakdown ng accountability at nagkakaroon ng conflict of interest. In fact, hindi na nga fat ang tawag dyan. Ito ay isang health metaphor, no? Hindi to body shaming. Ang tawag dito ay obese, no? More than 5 members, no? Ang huling bilang namin, may isang angka, no? 32 ang miyembro nilang nasa gobyerno, no? So talagang obese dynasty, nakakadismaya, no? So, ano ba ang ipagbabawal natin, no? Yung fat, tin o pareho, no? Yung pangatlong batayan, anong posisyon, no? National, local or yun, isa pa yun. both?
Tama. no? Kasi may bago na namang terminolohiya dito sa pag-aaral ng dynasty, no? Tall dynasty, no? Ibig sabihin, meron na sa national, meron pa sa local, no? Tall, Talagang mataas, dynasty, you mean? Tall, no? dynasty. Mataas, no? Oo, oo. Oo, so ang pagbabawal ba ay national lang, local lang, or Yes, pareho, no? yes. Pero dito sa lahat na ito, ang pinakamahalaga nating bantayan ay hindi naman talaga yung mahalaga yung dugo, no? Yung relationship Oo. based on affinity. Oo. Pero ang problema ay nag-uugat doon sa tinatawag nating cross constituency or cross jurisdiction. Ibig sabihin, Mhm. sa isang probinsya, governor, no, si tatay, yung asawa, si nanay, mayor, no, Mayor. tapos yung anak, congressman, no. Ah. So imagine natin, no, sa lahat ng posisyon, no, ang congressman nakaupo sa Kamag-anak. national, Kamag-anak. ang governor nasa probinsya, tas mayor local, naghahapunan yung pamilya, pinag-uusapan nila budget, no. Kaya nga. So, di ba, Oo. nawawalan na ng checks and balances at nagbe-breakdown na ang accountability. At dyan pumapasok ngayon yung syempre pati negosyo nila pumapasok na Oo. dyan, no? Pero- So itong apat na ito ang kailangang gamiting batayan sa pagtingin dito sa mga minumungkahing mga batas sa Kongreso. Pero Prof. July, no, pag habang pinapakinggan kita, yung mga sinasabi mong teen, fat, tall dynasty, kung hanggang saan yung level ng influence ng pamilya, 'di ba? Ano ba yung parang nakikita mo, let's say, compromise somehow? Tingin mo ba ito pa rin ay mauuwi sa something na, kasi siyempre I would assume, no, habang dinideliberate yan, live stream naman at makikita ng taong Yes. bayan kung sino yung Yes. mga talagang pabor dito. Kasi yung mga unang Yes. mga nag-file, kung mapapansin mo, tinira ka agad sa social media yung final ni Speaker D, yung final Yes. ni Sandro Marcos, 'di ba? May mga pagpuna ka agad. Ngayon binabanggit mo kasi yung ganito, yung mga teen o yung fat dynasty, may mga obese dynasty pa nga na talaga namang ay hindi katanggap-tanggap. Meron ba tayong nakikita na, let's say, mahaba man ang deliberasyon pero sa 20th Congress, ano ba yung feeling mo na somehow medyo tatanggapin din kahit na mismo yung mga progressive bloc? Okay. Kasi nga dahil nga sa confluence of events, no, dahil sa mga pangyayari, parang iba na ang ihip ng hangin, no. Ang palagi ko sinasabi, no, ako'y nag-iikot din at sinasabi ko na we are in a critical window of opportunity na mukhang kaya natin ipasa ito dahil unang-una hati ang mga dynasty, no, nagbabangayan yung mga malalaking pamilya, alam naman natin kung sino, no, at gusto rin nitong administrasyon na ito makabawi, no, sa kanilang sa tiwala ng mamamayan, no. So talagang redeem gusto the rin naman image. at win some political points, no, at regain the political narrative, no, at gusto rin naman makatapos ng administrasyon itong termino nila na may nagawa siya, no. So kung ano man ang kanilang motivation, no, let's grab this opportunity, lalong-lalo na ako, Danny, 25 years ko nang pinag-aaralan tong isyung to, no. Ito ay topic ng aking doctoral dissertation, no. At talagang nakikita ko na cautious optimism, no, at mukhang may chance tayo ngayon na itulak to dahil nga unang-una sa dami ng nagmumungkahi, no. Pangalawa, nag-attend ako last week din, no, unang hearing din sa House ng kanilang committee on Noong Miyerkules, on nandun ka. elections, on suffrage, no. Last week, no, chaired by isang bata pero miyembro rin ng political dynasty pero very progressive na si Congressman Alonto Adjong, no. So na doon pa lang, no, na sense ko na parang iba, no, dahil dati pag ako'y nagsasalita tungkol dito sa mababang kapulungan, binabara ako, no. Ngayon nakikinig sila, no. At pangalawa, nag-attend din ako dito sa hearing sa Senado. Ito'y pangalawang hearing na. Pero ang
bagong chair na ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation ay si Senator Risa Hontiveros, no? At Okay. ang mga nakaupo sa committee niya ay miski si Senator Erwin Tulfo ay sumusuporta, maski si Senator JB Ejercito. No? Nagkakatalo na lang do sa yung mga detalye na binanggit natin, no? Kung anong degree, sinong masasakop, kung kailan at saan. No? Pero tingin mo... Pero Sorry. the mere fact na Sige. fact na pinag-uusapan na at mukhang desidido sila at mukhang may tulak din sa palasyo, hopefully bago magsona ang presidente, may batas na ilalabas ang Kongreso. Yun ba? Ganun ka confident. Kasi importante, kaya yun nga itatanong ko sa'yo, at maganda yung binanggit mo ay yung pinara-phrase mo na cautious optimism. Malaking bagay yun, no? Yes. So, ibig sabihin, tingin ko kasi, ako pananaw ko lang at saka nakikita ko sa social media, pag once maipasa lang ito, yung anti-political dynasty bill, malaking hakbang to redeem yung image ng institusyon ng Kongreso at Senado in the wake of this serious flood control. Do you agree? Yes. Tama? Agree, no? Actually, yan ang motivation nila, no? Kaya kailangan nilang ipasa ito, no? At actually, hindi yan end all and be all. Hindi porket ipinasa lang natin yung anti-dynasty ay tapos na, no? Kasi kung ating babalikan ng kasaysayan, no, meron ding term limits, no, sa ating konstitusyon, no? At ang nangyari, nung nagkaroon ng term limits, imbes na mabawasan itong mga political dynasty, lalo silang dumami, no? Dahil napabilis yung pagpasa ng kapangyarihan doon sa mga sumusunod sa angkan nila, no? Kasi ang original intent ng framers, dapat may term limits tapos may anti-dynasty law. Pag pinagsabay mo ngayon yan, no, magbubukas ngayon yung oportunidad para doon sa hindi miyembro ng dynasty, doon sa mga kabataan na naghahangad maglingkod, magagaling sila, may vision sila para sa bansa. At sila'y magkakaroon ng opportunity. No? Kasi hindi naman to garantiya, pero at least nagkakaroon sila ng oportunidad. Nakita natin yan dahil ang sangguniang kabataan natin, ang SK, ang kauna-unahang batas na nilagyan ng anti-political dynasty provision, no? Pati sa Bangsamoro, no, sa Bangsamoro Electoral Code, meron na rin silang anti-dynasty provision. Okay. Nako, naubusan na tayo ng oras. Napaka-tindi ng mga diskusyon dito at napaka-interesting ho daw dahil lalo na sa ating mga nakikinig. Lalo tingin ko mararamdaman ito sa 2028 election, no? At ramdam nila na importansya nito. Prof, salamat sa oras ninyo, Prof. Thank you. Maraming salamat, Danny. Mabuhay ka. Okay.